So right now, Glock, wala kang any collaboration or project with any artist? Ngayon po? Oo, meron pa ba? Kakatapos ko lang po ng collaboration ko with Kamikaze and kaka-premiere lang ng bago naming video na kaka-premiere lang ng bago naming video na kunwari. So, yun. Tapos, ano ba? Kaka-premiere lang din po ng bago kong video na hindi mo nadinig. Kasama pa rin sa album ko na mga Pepe. Laki ko na kinikilalang pinakamagaling na speed rapper ng bansa. Kung ikaw bibigyan ng pagkakataon, sino pa yung gusto mong makaduet? Madami pa po. Kung pwede lang po, lagi ko pong sinasabi na pagka nakakasama ko ng isang artist sa kanta, ibig sabihin ako po ay tagahanga ng artist na ito. Ang dami-dami ko pang artist na hinahangaan and sana dumating yung time na makapagtrabaho kami. It's just that pagka po minsan may mga instances na pagka magtatrabaho kami together, syempre may mga involved na oras and schedule. So, yun, sana po makakollaborate ko kay maraming artists. Napansin po ng lahat na yung Serena talagang sumikat at ang dami-daming mga naging, kumbaga nagkagusto. Iniisip niyo bang magiging ganun yun habang ginagawa niyo? Nung una po, medyo may halong takot ako sa pag-release ng Serena dahil hindi ko alam ang acceptance ng tao sa song. Pero katulad nga po ng naging drive ko sa pagsulat ng kanta, kung ang foundation ng lahat ng gagawin natin ay compassion and respect sa bawat isa, siguro yun yung naging malaking factor kaya namin pinili yun na maging unang single ng album. And I'm very thankful. Sabi ko nga, more than any award, more than any recognition, yung pagtanggap ng mga taong mismo nasa sector ng lipunan na tinutukoy ng kantang yun ay sobrang pagpapasalamat ko na po. Tapos ang dami rin po nagsasabi na kayo talaga yung parang ipinalit kay Francis M. Mula nung nawala siya, parang wala daw iba, parang siglak na nila. Lagi pong nilang sinasabi yan sa akin, pero isa lang din po ang sinasagot ko. Kahit saan naman pong bagay, hindi pwedeng merong susunod, merong kapalit. There's only one Francis M. Parang kung kay Michael Jordan, so totoo lang, wala namang next Michael Jordan, dahil isa lang si Michael Jordan. So lagi ko sinasabi, si Francis Magalona ang Michael Jordan ng Philippine rap. Wala nang pangalawa pang Francis. Sir, siguro po mas marami pang mga music video magagawa nyo. Kung sakali po bang bigyan kayo ng chance mamili ng mga artist or female siguro na gusto nyo lumabas sa music video, sino po yung iniisip nyo? Nung ginawa ko yung Serena with Miss Regine Velasquez ng live dun sa Songbird concert, yung kanyang silver concert na repeat, isa yun siguro sa pinaka maipupwesto ko na highlight ng for performing career ko. I'd be very honored to collaborate with her someday. And yun. So sir, do you have any upcoming major concerts, since you're really like famous and getting all of this success? So do you have in mind like having a concert anytime soon? May mga nag-a-approach po sa amin yan na nag-o-offer. Pero honestly po, magpapaka-prank po ako sa inyo, nung nagdasal po ako sa May Kapal, wala po yan sa listahan ng dinasal ko. And ako po ay kontento na mag-guest. Pero hindi po ako din nagsasarado ng pintuan. Hindi ko rin po alam. Pero kung ako po ang tatanungin nyo, ngayon pa lang po ako po ay sobra ng kontento. Sir, bakit sir? Natatakot po ba kayo na baka hindi pumunta yung mga tao or something, or parang meron something na ano po yung reason? Unang-una po, hindi ko talaga siya inasam. Siguro kontento na ako sa kung ano man po ang narating ko ngayon. Wala siya sa listahan, sa wishlist ko as an artist. Pero pagka po mabigyan ng tamang pagkakataon and tamang opportunity, baka po gawin ko. Pero sa ngayon
ngayon po, wala pa yata. Hindi po ba naimasa sa isip niya na revive yung mga song ni Francis M? Kumbaga dahil kayo yung ano? Siyempre po, naisip na rin namin yan, pero marami rin pong factors involved dahil sa yung publishing factor, and siyempre siguro kung nasa label ako na nagmamay-ari ng lahat ng kanta ni Sir Francis, pwede. Pero pagka po may mga ganun concerns, siguro po yun din yung nagiging hindrance if ever. Pero I'd love to do a Francis M classic and do my own version. I don't know kung natanong mo na ulit kasi ko. Yung sa dami po ng mga awards, sabi nga multi-nomination po yun sa inyo. Anong masasabi niyo po doon? Ang Ako po dami-dami. ay sobrang thankful dahil sa panahon po ngayon, ang isang bagay na talagang ipinagpapasalamat naming mga OPM artists ay mapansin kami at at least ma-recognize yung trabaho nilalagay namin sa mga albums namin, and I'm very thankful sa Mix dahil kung hindi siguro dahil sa Mix, matagal nang naging tagilid ng music industry natin, and so maraming salamat at saludo kami sa Glock, napatunayan mo na natinanggap talaga yung kanta ng Serena. May plano ba tayo to do a follow-up na ganun din yung tema? Pang perfect din or may kinalaman sa gay or sa lesbian? Meron po kasi akong rule every time I write a song na binanggit din ito ng sikat na rapper sa States na si Jay-Z, na you never force music. Siguro pagka yun, feeling ko kung yun po ang magiging basihan ko sa pagsulat ng kanta ay gumawa ng isa pang follow-up song sa Serena, medyo nagiging impure na po siya para sa akin, and siguro nung sinulat ko po yung Serena, hindi ko po siya inisip makagawa nga ng song para sa mga taong mga kabilang sa mga gay na people, and dahil ano to isang nagkataon lang talaga na nagkakwentuhan kami ni Sir Raymond Marasigan, and then after nung kwentuhan namin na yun, sunod-sunod na lagi ko nga pong sinasabi na ang mga kantang nagawa ko, dahil hindi ako marunong gumamit ng instrumento, ibigay talaga sa akin. So nung bumiyahe ako pa uwi ng bahay galing sa kwentuhan namin ni Raymond Marasigan, tapos na yung chorus, and alam ko na si Evidence lang bagay na kumanta nun. Yun na nga po yung nangyari. Sir, bakit sa dinami-dami ng gusto niyo compose, bakit sa mga gay yung gusto niyo? Yun, Serena. Do you have any special parang ano, I mean magandang ano sa mga gays or something? Ano po yan nabanggit nga po sa akin minsan na tinanong din ako, bakit sa'yo pa nanggaling yan in a man's world of rap? Sa'yo pa nanggaling yung kantang yan. Ako po naman, walang kaso sa akin na sumulat ng ganung kanta dahil napaka feeling ko it boils down sa kung paano ako pinalaki ng mga magulang ko. Ako po yung lumaki sa Rizal na and katulad ng marami sa atin na may mga nakasalamuha naman tayo mga tao na gay people na nakikita ko yung mga pinagdadaanan nila. So ako po, kung ano yung nakikita ko, yun yung ginagawa ko. It just so happened na nag-work talaga ng maganda yung kung ano yung nasulat ko. And kahit ngayon kapag naririnig ko yung kanta, hindi ko ma-imagine kung paano ko nasulat yung mga words na yun. Dahil ang pagsulat ko para sa akin ng lyrics, malaking bagay ang magtunog siya na hindi pilit. So May iniisip po ba kayong gay person habang sinusulat niyo yun? Napaka-general po niya para sa akin. Nagkataon lang na ginawa kong fictional yung character ko, pero ang message talaga ng kanta ay hindi fictional. It's about respect and compassion sa ibang tao.